Mga kababayan, kinumpirma na po ng NBI na nakalabas na pong bansa ang mag-inang senador at representanteng si Loren Legarda at si Leandro de Viste. Bakit sa mismong panahon na merong isang napakalaking investigasyon ay nagkataong magkasama silang lumabas yung parehong mag-ina sa Pilipinas? Kung walang itinatago, bakit lumipad palayo? Kung totoo nga pong magpapagamot si Senadora Loren Legarda, wala naman pong masama ang magpagamot. Ngunit hindi rin po may iwasan na magtanong tayo kung bakit parang biglang naging usapin ngayon ang kalusugan na samantalang napakalakas niya nung panahong may hearing dyan po sa Senado. Ang mga katanungan pong ito ay hindi masasagot ng paglayo, kundi ang malinaw po na magpaliwanag sila. Mas malalim pa po dito mga kababayan ang ipinapakitang realidad ng ating bansa. Kapag mayayaman po at makapangyarihan ang nagkakasakit, lagi papunta sa ibang bansa ang punta, sa Singapore, sa Amerika, sa Europa. Ngunit kapag karaniwang Pilipino, naghihintay po yan ng ilang buwan para sa laboratorio, natutulog sa pasilyo ng pampublikong ospital, pumipila ng madaling araw, minsan po ay namamatay na hindi man lang nakakapagpatingin sa doktor o espesyalista dahil wala silang pambayad o walang doktor na available. Ito po ang pinakamalaking indictment sa ating sistemang pangkalusugan. Kung mismong mga matataas na opisyal ng gobyerno ay hindi nagtitiwala sa serbisyong medikal ng Pilipinas kapag sila po mismo ay nangangailangan, papaano sila manghihikayat? Papaano nila hihikayatin ang ordinaryong Pilipino na magtiwala rin? Hindi po sapat po ang ribbon cutting sa mga bagong building ng ospital, na kulang naman ang mga laman, walang doktor, kulang ang nurse. Hindi sapat po ang mga press releases tungkol po sa universal healthcare kung ang realidad ay patuloy na kulang ang doktor, kulang ang kagamitan, kulang ang nurse, kulang ang gamot, kulang ang pondo, kulang ang sahod, umaalis ang mga nasa health care na mga manggagawa. Mga kababayan, hindi lamang ito usapin ng isang medical trip ni Loren Legarda. Isa po itong salamin ng malalim na agwat ng uri sa Pilipinas. Ang may pera ay may option. Ang may hirap ay pumipila. Ang may kapangyarihan ay lumilipad patungo sa ibang bansa para magpagamot. Ang karaniwan pong mga mamamayan ay naghihintay at kung minsan ay hindi na umaabot pa ng buhay. Ngayon, ang tanong po natin, babalik pa ba sila upang harapin ang lahat ng mga aligasyon at linisin ang kanilang pangalan sa ilalim po ng proseso ng batas sa Pilipinas? O hahaba ang mga listahan ng mga personalidad katulad nila Saldico, Harry Roque na matagal nang nasa ibang bansa, doon na nanatili, habang may mga kasong nakabinbin dito sa atin? Mga kababayan, sa Pilipinas, kapag mayaman ka, pwede kang tumakbo palabas. Pero ang mga ordinaryong mamamayan ay hindi makatakas. Kaya ang tanong ng sambayanan, karapatan po nating bantayan ang bawat isa. Bantayan natin ang may mga kasong mga politiko na nagnakaw sa pera ng bayan. Dahil sa totoo lang, walang ibang pwedeng maghabol dyan. Tayo rin. Gamitin natin ang balota sa susunod na eleksyon. Pumili tayo ng nararapat na mga politikong pwede nating inuklok dyan sa Senado at sa Kongreso at sa iba't iba pang mga sulok ng Pilipinas na pwedeng maging mahusay na magpapatakbo sa ating bayan.